Good morning! Welcome po muli dito sa ating segment na Pag-isipan Muli. Isa sa mga segment dito sa YouTube channel na Usapang Religion. So sa umagang ito, may iba naman tayo ng konti, no, na topic mula dun sa usual na pinag-uusapan natin about doctrines. Siguro mas urgent ngayon pag-usapan yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. More particularly, ang gusto kong talakayin ay yung patungkol sa panghihimasok ng China dito sa ating bayan, ano? At obviously, nakikita naman natin sa mga video that China is acting aggressively, and that is parang napaka-understatement naman noon, ano. So anyway, talagang sobra na yung pambubuli sa atin na ginagawa ng bansang China, at yung mga ating mga fisher folk na dyan lamang umaasa sa kanilang kabuhayan ay hinaharas pa at kinukumpiska yung mga huli, tinatapon sa dagat, right? And yung mga ginagawa nating missions na sinusuplayan natin ng food, yung mga nandun sa MB Sierra na mga kababayan natin, dahil nga we are insisting doon sa ating right and claim doon sa legal economic zone na tinalaga ng UNCLOS para sa atin. So international economic zone yun. Naniniwala ako mga nasa 250 something nautical miles mula sa ating shoreline, right? But yeah, nandun na sila, pumasok na sila sa atin. At syempre hindi pa natin pinag-uusapan dito yung mga yung naging pogo phenomenon na ang dami mga Chinese dito na nagpuntahan, nagse-set up ng mga Philippine offshore gaming, mga sugal yan online. Well, nakabuti yung pandemic dahil a lot of them went back to China. But meron pa rin presence ang pogo, no? Kaya nga ngayon iniimbestigahan sa Senado yung si Mayor Alice Guo, no? Iniimbestigahan yan kung planted ba yan ng China at nagpupusturang spiya, at maging yung concentration ng Chinese doon sa Island Cove, no? Talagang ewan ko kung nabili na nila yung dating Island Cove na yan, no? Nadadaanan ko yan at nakikita ko yung napakaraming buildings na, no? Mga parang condo units na tinitirahan nila, and heavy security yun, no? Hindi ka basta-basta makakapasok doon. So anyway, and mukhang strategic yung Island Cove kasi parang nakikita nila yung ating naval base sa Sangli, no? So yan, pag pinagtagpi-tagpi mo yan, it seems like merong nagaganap na surveillance at ginagamit yung pogo. Pero ang issue ko dito ay yung sa West Philippine Sea, no? Talagang dyan yung mainit, at nabanggit na nga ni Presidente Bongbong doon sa isang conference sa Singapore na dinaluhan niya, no? So doon sa Q&A, sabi niya meron lang isang Filipino citizen na mamatay ay ma-activate yung Mutual Defense Treaty with the US, and it might trigger a militarized conflict in the region, no? So between us, of course, naka-aid ang US sa atin. Now, ang gusto kong pag-usapan natin anong kinalaman nito sa ating pananampalataya? Ano ang kinalaman nito sa, with us na part tayo ng religious community? Ano ba ang sinasabi
natin? Ano ba ang pwede nating masabi dito sa issue na ito, no? Now, I for one, siguro ang aking ang aking disclaimer is that I'm more biased dahil ako ay masasabi natin unapologetically pacifist. Pero pacifist not in a way na passive, right? We can be active resistors. So, resistance pa rin, no? We resist anything that is unjust, anything that is we resist powers, no? But not in a violent way. We resist creatively using non-violent means. Okay? So yan ang aking bias. So pinauuna ko na. I embrace the theological tradition ng mga Anabaptist, ang mga Quakers, no, na sila yung mga peace tradition. Ine-embrace ko po yan, ano. Bagamat sa atin sa Pilipinas, marami din namang mga impulse ng non-violent resistance, ano. Pero syempre, sa kasaysayan natin dito, talagang we bear arms, no, to fight against the colonial powers. But anyway, ang point ko lang naman dito is that sa ngayon, yan yung aking stance. And sa palagay ko, kung ito ay hahantong, itong conflict na to ay hahantong sa isang militarized na confrontation, palagay ko pag-isipan nating maigi, no? Kasi I mean, China is a powerhouse, of course. Nakaangkla tayo sa Amerika para to back us up militarily. Pero sa palagay ko, hindi magiging solusyon ang military conflict. Unang-una, maraming mamamatay. Sabihin mo na, maraming mamamatayan for sure. Mapa-civilians, and of course, yung mga i-conscript na mga kabataan natin for war. Yung conscription, yung recruitment ng mga military personnel. So, ma-activate dyan yung mga reserve, no? So, yun nga eh. So, may mga kabataan tayo na 18 years old. They'll be conscripted, they'll be trained for war. And so yan. So sa tingin nyo ba pagka pumutok ang giyera, masosolve itong problema natin ito? Yan ba ang solusyon? So magandang pag-isipan muli, mga kapatid. Is a military conflict really a solution to what's happening? Right? Hindi ba tayo makakita pa ng... Kasi pagka humantong na tayo sa giyera, parang okay, tapos na. Yun na ba yun? Hindi ba natin ma-explore pa yung ating creativity? Hindi na ba tayo ganun ka-creative to think of ways how to deal with conflict other than military, tagisan ng military might, right? So yun yung mga isa sa mga ano dyan, no? Of course, sa panahon ng giyera, malaking porsyento ng ating mga ng funds ng ating bansa ilalagay sa military. So, paano na yung pondo para sa mga pagtugon sa kahirapan, sa iba pang sangay ng ating lipunan, yung ating healthcare, yung ating edukasyon, no? So, lahat yan maapektuhan dahil i-channel mo lahat ng pondo mo sa military. So magandang pag-isipan muli, mga kapatid, ano, yung mga narratives natin, especially sa pagdating sa security. So meron kami sa Tier Fund na tinatawag sa peace building na pinag-iisipan natin to shift yung ating security narratives. Kasi yung ating security narratives ay heavily nakaangkla sa pagpapatibay at pagpapalakas ng military capabilities to defend and for defense.
yun, no? Kasi nga, security ang pinag-uusapan, so pinagtitibay mo yung defense capabilities mo. So baka magandang pag-isipan muli yung mga naratiba na yan, no? Yung militaristic solutions, right? Kasi marami naman tayong pwedeng gawin na na-frustrate tayo sa mga diplomatic channels at mga protest na ginagawa natin. Pero at least nakikilala, nare-recognize naman ng mga ibang bansa yan internationally, yung ating mga protest. Nananalo na nga tayo eh. Pero yun nga frustrating dahil hindi naman kina-acknowledge ng China, hindi naman pinakikinggan ng China yung mga protest na yan, wala yan. Pero ito ang tandaan natin mga kapatid. Sa oras na huminto na yung pag-uusap, yung argumento, yung debate, sa oras na huminto na yung ganong mga komunikasyon, ang mag-uusap na dyan yung putukan ng bala, ng bomba. Ayaw nating mangyari po yun. Mas gusto pa rin natin na nag-uusap tayo tao sa tao. I-engage natin ng China sa patuloy na pag-uusap sa table, no? Ugatin natin yung nagiging source nito, no? Ano ba yung insecurity ng China? Alamin natin yan. Pag-usapan natin with them, no? Ano ba ang posible nating gawin dito sa region para maiwasan itong mga pambubuli na ito? Ano ba kasi ang purpose nila? I mean, pagpatuloy natin yung pag-uusap, ano? At syempre, isa rin sa mga creative ways na to resist that. So for example, bigyan ko kayo ng example, no? Nagawa natin no? Yung nakaraang mission lang nung pagpupunta doon sa West Philippine Sea, yung mga unarmed na mga maliliit na boats, no, medium boats na pumunta doon sa Ayungin ba yun? Basta yung nakaraang mission, wala tayong mga armas, pero we have this big group na talagang wala namang ginawa ang China, di ba? We were able to penetrate pa nga at ang the best that they could do is nagbabantalan sila na kayo, nagpo-provoke kayo. How can we provoke? Wala naman tayong mga armas, right? So, yun, isa yan sa mga non-violent means to resist. At sige, mamachine gunin nila tayo doon? Wala tayong armas? Aba, that would create an outrage sa international community pagka ginawa ng China yun. That's a massacre. And that's gonna be tantamount to war crimes. And mananagot sila, no? So anyway, so that's one creative way of non-violent resistance. Nagpalaot ang napakaraming boats, no? Pero hindi man tayo armado. So hindi nila pwedeng i-claim na we are provoking war. How can we provoke war? We're unarmed, right? So isa yan sa mga creative ways on how to non-violently resist. And sa palagay ko, yun nga marami pang paraan other than a militarized solution, no? Maski naman kung pag-uusapan natin ay Biblia, si Jesus is also, kung napapansin nyo, yung kanyang mga moves, no? From cleansing the temple, from entering Jerusalem riding a donkey, lahat yan ay act ng creative non-violence, no? Dahil kung titignan mo yung background ng culture and yung socio-political atmosphere at that time, at kung pag-aaralan mo rin yung kasaysayan ng mga Israelite resistance, of course merong side ng Israelite resistance noon na they bear arms, yung mga zealots, no? Sila nga yung mga original na parang tinawag na terrorist during the day, no? Yung mga zealots, yung mga nag-assassinate, and syempre yung mga overtly na nag-resist na, no, with arms. Pero meron ding sangay sa Israelite society na they resist non-violently, mga non-violent
So nag-oorganisa sila, pero non-violence. So isa yon sa example na ginawa ni Jesus, no? Riding on a donkey, cleansing the temple. It's non-violence. Wala naman siya sinaktan doon, no? Kumbaga, dinisrupt niya lang yung operation ng templo during the day and na-achieve na niya yung gusto niya, yung punto niya, no? So yan yung ano, so if we are really followers of Christ. Remember, Christ is situated in a time that they are occupied during an occupation. And for sure, nakita ni Jesus yung mga yung malabis na injustice na ginagawa ng mga Romano doon sa panahon niya. Nakikita niyo yun. And sa mga parables nga nila Matthew, Mark, and Luke, no? Ini-incorporate nila some of may mga historical ano doon na mga incidents na inilalagay nila, no? At minsan nga nasa parable pa. Mga nasa parables para i-expose yung mga practices na unjust, right? So yun. I mean, si Jesus never said or never rallied or mobilized people to bear arms. But he resisted it in a different way, in a non-violent and creative way, no? And so yung revolution of love, very revolutionary nga yun, yung love of your neighbor. So ang litmus test ng iyong love for God is yung love of your neighbor. And ang litmus test ng iyong love of neighbor is yung love of your enemy. Because your enemy is also a neighbor. And ang trajectory nun, kaya yung love ng enemy is that eventually, you win your enemy, you become friends. Yun yung ano dun yun yung parang pinaka-trajectory nung ethic ni Jesus na non-violence, no? So, even the enemy, you would want the enemy to also be liberated because the enemy is also being oppressed by whether the lust of power, greed, yan yung mga bagay na yan. Kailangan niya ring makalaya sa mga yun, no? At gustong palayain ni Kristo itong mga tao nito mula doon sa pagkaka-enslave nila sa ganoong thinking, no? So yun. With what's happening with China, yes, we continue to protest. We continue to resist and expose how China is being a bully and even like penetrating us, surveilling us, may mga spiya and all that. Kailangan nating may mga may mga international mechanisms on how we bring all of this across, right? And so yun, tandaan nyo yung sa Bible, bagamat syempre God accommodates with the kind of response that the kings would have and people would have, like military. Pero kung maaalala ninyo nung nasusurround yung yung isang hari ng Southern Kingdom, si Ahaz ba yan? So sabi ng Diyos na kasi nililigawan si Ahaz na parang magkaroon ng alliance para labanan yung isang superpower. Kung hindi ako nagkakamali, yung Assyrians ba? Hindi ko na maalala, sorry. Bas tignan nyo na lang sa Bible nyo. Pero ang punto doon is that sinasabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong aasa sa mga ganyang alyansa, huwag kayong aasa sa mga pangako ng military. Diba sa Chronicles nga sabi, don't trust in chariots or horses and yung mga yan, diba? But trust in the Lord. And dun sa context na yun, dun nga sumibol yung yung pangako na a virgin will give birth to a son and his name will be Prince of Peace, Wonderful Counselor. Yun, yung context na yun, dahil sobra yung insecurity about defense and life-threatening yung situation, pero yun yung pangako ng Diyos sa kanila na habang buhay
itong batang ito, no? He will be called Prince of Peace. So hindi ka magagalaw, right? So basahin niyo 'yon, napaka-interesting na ano 'yon, na Bible verse 'yon, ano. So yun, hindi umasa sa ano, kumbaga umasa ka sa Panginoon, no? And syempre sinusunod din natin yung vision sa Isaiah, yung vision niya na darating ang panahon na yung mga tools of war, yung spears, yung swords will be turned into tools of productivity. So what used to be tools of death, designed to kill, will be transformed into tools of productivity and thus tools for life, right? At darating din yung panahon na wala na daw magte-train for war anymore. So wala na yung mga enhanced defense treaty natin with the US, yung mga balikatan, wala na raw magiging ganyan. And the boots of war, yung mga war boots, will be burned. So I think yun yung vision ng mga prophets, ano, na dadating ang araw, wala na yan, tatanggalin na yan, no? So I think yun nga, pag-isipan natin muli yung mga security narratives natin, i-shift natin ito into something. Kasi pagka tayo ay laging yun yung ating narrative sa security, a lot of our resources will be put into military. Bibili tayo ng mga eroplano, bibili tayo ng mga tangke, ng mga missiles, right? Instead of like putting a lot of our budget. So, I mean, yung mga bansang kagaya ng US, ng UK, mga Western powers, ang laki-laki ng chunk ng kanilang GDP inaalat sa military. So, yun nga, ma-divest yan at i-shift natin yung ating mga security narratives. Kaya yung mga nagrarally sa US, no, ng mga universities, nananawagan sila sa mga universities nila to divest, supporting military. Kasi nga yung mga weapons na kine-create ng US, yun yung pinansusupport sa nagaganap ngayon na genocide sa Gaza. So, yun mga kapatid, magandang pag-isipan muli yung ating security narratives. At napakaganda ng ating bansa. Nandito ngayon ako sa Matabungkay at ayaw natin yan na makitaan na mga barko na mga pandigma at nagpapatayan tayo. Gusto natin maging mapayapa gaya niyan. So, yun lang muna sa ngayon. Kaya maraming salamat at I hope na something na papag-isipan nyo talagang muli. No? So, tuloy natin yung ating discussion, yung conversation dyan sa ating comment section. Kung meron kayong tanong o meron kayong gustong i-comment, malaya po kayo magagawa yan. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe at kung nagustuhan nyo ito, i-like nyo ito, no? At mag-subscribe kayo sa channel na ito. So, magandang araw sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Diyos.